Magandang araw sa lahat. Pakitago na lamang po ako sa palayaw kong Cha. Turning 20 years old na po ako ngayong 2024 and currently a second year college student. Aminado po ako, Sir Red, na I've been a fan and a silent listener ng inyong YT and I think way back 2019 pa. Pero ngayon lamang po akong sinipag na mag-compose ng aking istorya. Meron po akong ibabahagi na 3 karanasan na sadya po talagang tumatak sa akin. Ito pong aking unang ibabahagi ay nangyari lamang noong 2022. Nang mga panahong iyon ay doon na ako nakatira sa bahay ng lola ko sa tuhod na itago na lamang po natin sa pangalang Lola Bell. Ang akin pong Lola Bell ay sumakabilang buhay lamang nitong 2024 buwan ng Enero sa edad na 91. Sa makatuwid, buhay pa po si Lola nang mangyari po ang karanasan kong ito. Ako po ay nagsimulang tumira at matulog sa bahay ni Lola Bell noong pandemic. That was 2020. Katabi lang naman po ito ng bahay namin na siya naman pong bibida sa ikalawang bahagi ng aking kwento. Nasa iisang compound lamang po kasi ang bahay ng 3 sa mga anak ni Lola Bell. Ito pong karanasan kong ito ay kuwento ko rin sa aking mga kaibigan sa pamamagitan ng messenger, kaya nabalikan ko po yung date kung kailan talaga ito eksaktong nangyari. November 26, 2022. Nang mga panahong iyon, Sir Red, ay first year college na po ako. At dahil nga po pandemic, online class ang aming pinapasukan. Kung kaya't madalas ay nasa loob lamang po talaga ako ng aming kwarto. Sa buong araw po ay antok na antok ako palagi. Pero kapag gabi naman, hindi ako makatulog. Kaya ang tanging ginagawa ko na lamang po para malabanan yung pagkabagot at maging ang antok ay ang pag-i-scroll o kaya na may panonood po sa aking FYP sa TikTok. Hindi ko po sure kung kilala o napadaan na po sa inyong TikTok FYP si Sean Benedict. Siya po ay nag-a-upload ng mga horror narrations din na sinesend sa kanya ng kanyang mga followers. Nagmi-makeup nga din po siya habang nagnanarrate. Sana nga po ay familiar kayo sa kanya para at least ay mapanood nyo rin po yung tutukuyin kong video or post sa kanyang TikTok account. So balikan ko po ang aking kwento. It was November 26, 2022, around 2 or 3 a.m. Nag-i-scroll pa rin po ako sa aking TikTok FYP nang mapadaan po ang bagong upload ng sinasabi kong content creator tungkol sa isang child entity recorded and caught on cam. Nakapin po sa kanyang TikTok account yung certain video or post niya na iyon, kaya pwede nyo rin po itong i-check at mapanood. In-upload po niya ito ng November 25 ng parehong taon. So parang ilang hours pa lamang po na i-upload ito noong mapanood ko. Sa nasabing TikTok video upload, may sinend din po na video yung sender sa kanya kung ano po yung mismo talagang nangyari. Doon nga ay kitang-kita at dinig na dinig mo talaga sa video na isinend ng kanyang sender yung buong pangyayari. May mga nagkakalabugang mga upuan, may itim na kamay na biglang humawak sa balikat ng sender, at ang pinakatumatak po talaga sa akin tungkol sa TikTok video na iyon ay yung nadinig na tawa o hagikgik ng isang bata na parabang nais makipaglaro. Sobrang nakakapanindig balahibo talaga kung mapapanood ninyo yung recorded video na isinend sa kanya mismo ng sender. Kung iisipin naman, parang normal lang naman po na makarinig ng mga nagkakalabugang mga upuan o kaya naman ay mga tumatawang bata, pero
Nangyari po kasi yung karanasan nung sender na isang OFW nang umuwi ito sa Pilipinas. Nangyari sa isang school kung saan sila naka-quarantine. Kung inyo pong mababalikan o maaalala, nang kasagsagan na ng lockdown sa ating bansa, kinakailangan pa ng ating mga pauwing OFW na magpa-quarantine ng ilang araw lalo sa mga designated facilities ng gobyerno. So si sender po ng kwentong ninanarrate noon ni Sean Benedict ay naka-quarantine sa isang school sa Davao de Oro. Yung sender ay may kasama din pong kapwa niya OFW sa quarantine facility kung saan din po siya nag-i-stay nung time na yun. Pero nauna raw yung kasama niya na nakauwi dahil siguro sa mas maaga din itong nakabalik sa bansa kesa sa sender. So dahil napagkwentuhan ni sender at maging nung kanyang dating kasama doon na may third eye daw pala yung nakasama niya sa quarantine facility, kung kaya't nung nakauwi na raw po yung kasama nung sender, naririyan at nagbi-video call na rin sila paminsan para makapagkumustahan. Noon pa mang magkasama sila sa quarantine facility, may mga nakikita na raw po talaga yung kasama ni sender sa paligid ng kwarto kung saan po sila naka-quarantine. Minsan, nang sila daw po ay magka-video call, bigla na lang daw pong may narinig silang mga ingay at kalabugan. Kaya naman naisipan tuloy ni sender na i-end na muna ang kanilang call at mag-record ng video. Napanood ko po Sir Red yung buong video at naka-volume max pa. Doon ay maririnig talaga lahat ng ingay, lalong-lalo na yung nai-record na tawa ng isang bata. This was around 2 AM po, kaya after ko matapos yung kwento ay talagang switch on ko yung ilaw sa kwarto at nilak ko pa yung pinto dahil sa sobrang hilakbot sa napanood. So matapos ko nga pong mapanood ang kabuuan ng TikTok video na iyon, nag-scroll na naman ako at nanood ng iba pang videos for how many minutes para mawala din talaga yung panghihilakbot ko sa napanood ko kanina. As I've checked, 3:15 AM na iyon. Dinalaw na ako ng antok kaya nag-decide na rin ako na matulog na. Hindi pa man po lumalalim yung tulog ko nang mapamulagat akong muli at nagulat. Papaano ba naman kasi Sir Red? Eksakto sa pagmulat ko ng aking mga mata. Nagulat talaga ako Sir Red sapagkat may yakap-yakap akong batang lalaki na sa tansya ko ay nasa 4 hanggang 6 na taong gulang pa lamang. Ang napansin ko lamang Sir Red ay walang iba kundi ang dilaw niyang sando at ang berde niyang shorts na pambahay. Kung bakit hindi ko po naaninag yung mukha ng bata ay dahil yung pwesto ko po ay yung parabang nakayakap ako sa kanya habang nakapatong yung ulo ko sa may dibdib niya. Noong una ay ganoon lang po ang senaryo hanggang sa maya-maya pa'y bigla na lamang po na tumawa ng tumawa yung batang iyon kagaya po sa kung paano tumawa yung bata na nai-record mula doon sa TikTok video na napanood ko kanina. Agad pong naging instinct ko na lingunin yung bata o tignan man lang yung mukha niya para malaman ko kung sino ito. At syempre ay tumayo saka umalis mula sa pagkakayakap rito. Pero hindi po ako makagalaw. Mula ulo hanggang paa po ay hindi ko talaga maigalaw at tanging ang mga mata ko lamang po ang siyang nagagawa ko na maigalaw ng mga sandaling iyon. Sinusubukan at pinipilit ko po talaga na iangat yung mga kamay at braso ko mula sa pagkakayakap sa bata pero hindi ko talaga magawa dahil nakapatong din po ang kamay ng bata sa aking braso at para bang pinipigilan niyang maialis yung pagkakayakap ko sa kanya. Ilang minuto ko po talagang pinilit na alisin sa bata
ang pagkakayakap ko sa kanya, pero bigo ako na makaalpas. Habang tumatagal din po ay palakas din ng palakas yung tawa ng bata at ang kasabay nun ay ang pahigpit din ng pahigpit na pagkakakapit nito sa braso ko. Kaya ang tanging nagawa ko na lamang, Sir Red, ay ang mapaiyak dahil sa hilakbot. Lumuluha lang po ako ng tuloy-tuloy at hindi ko man lang magawang makasigaw dahil maging ang bibig at mga labi ko ay hindi ko rin po maigalaw at tila baga na-zipper. Para po bang may nakadagan sa buo kong katawan. Hanggang sa naisipan ko nga ng sandaling iyon na maaaring ito na nga yung sinasabi ng ilan sa mga nadidinig kong kwento at ito ay ang sleep paralysis. Ang pagkakaiba lamang po sa mga karaniwang sleep paralysis stories na napapakinggan ko ay hindi isang maitim na nilalang ang nakikita ko at nakadagan sa akin, kundi isang entity na mukha talagang isang normal na tao. Saka ko lamang po naisipan na magdasal sa aking isipan nung ako po ay umiiyak na. Marahil din ay dahil sa takot at pagkakabigla sa pangyayari kaya hindi ko po agad naisip na magdasal. Napapikit na lamang ako habang nagdadasal ng mataimtim sa isip. Humihingi lamang ako ng tulong sa Diyos at sana ay makawala na ako sa bangungot kong iyon. At sana sa pagmulat ko ay wala na rin po yung bata. Noong una, habang nagdarasal ako ay ramdam na ramdam at dinig na dinig ko pa rin po talaga yung malakas na pagtawa ng bata. Pero pinipilit ko na lamang pong balewalain at ipagpatuloy ang aking pagdarasal. Sa aking tansya ay halos 2 minuto rin po akong nagdasal sa isipan nang bigla ay parang humina at nawala na ang pagtawa ng bata. Pero nararamdaman ko pa rin po na may yakap-yakap pa rin akong bagay. Nang subukan ko na pong dumilat, wala na po yung bata, Sir Red. Kung sa pakiramdam ko po nung ako ay nakapikit, ay may yakap-yakap akong kung anong bagay. Sa pagmulat ko naman, nakahiga lang ako at bahagyang nakatagilid. Nakapatong lamang din ang braso ko sa kama. Hindi pa po ako kaagad na nakagalaw noon. Ang ginawa ko lamang ay huminga ng malalim at pumikit ng mariin. Sabay po noon ay ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapaalis niya ng kung sino o anumang masamang entity na nanggagambala sa akin ng madaling araw na yun. Pagmulat ko pong muli ay sinubukan kong gumalaw at nakagalaw na rin naman ako sa wakas. Nakiramdam pa po ako noon sa aking paligid pero naramdaman kong normal na ang lahat. Mga ilang saglit pa nga po noon, Sir Red, ay bumangon na rin po ako. Umupo sa kama at naramdaman ko ang pagkauhaw pero hindi ko po nagawang lumabas ng kwarto upang makakuha din ng tubig sa aming kusina dahil hanggang sa puntong iyon ay daladala ko pa rin yung takot na hatid ng nangyari sa akin kanina. Nang i-check ko nga po ang aking cellphone, napansin kong 3:50 pa lamang pala ng madaling araw. Hindi na po ako nakatulog ng madaling araw na iyon. Hinintay ko na lamang po na sumikat ang araw at pagkatapos ay lumabas na rin ako ng kwarto nang marinig ko na rin pong gising na rin ang mga kasama ko sa bahay. So bago ko po puntahan yung pinakahuli at most recent kong karanasan, babalikan ko rin po muna yung isa sa natatandaan kong pangyayari lalo noong ako ay 7 years old pa lamang. Alam kong na-feature na po ito sa SHS segment pero mainam na maisali pa rin po sa compilation na ito sapagkat hindi mabubuo yung 3 tumatak na karanasan ko kung wala rin po
itong pinakauna sa lahat. Nang mga ganoong edad pa lamang, Sir Red, alam ko talaga na matatakotin na ako. Madalas ay inaaya din po ako ng aking mga tito at tita na makinuod sa kanila kapag sila ay nagmo-movie marathon, and guess what? Horror movies ang paborito nila talagang panoorin. Alam na alam din naman nila na matatakotin ako, kaya hindi ko alam kung pasadya ba talaga nila akong inaaya para matakot at mag-behave ako. Meron po kasing isang araw noon na ang kasama ko noon sa bahay ay walang iba kundi ang aking tita na siyang kapatid ng aking mommy. Noon ay kasama din po niya yung boyfriend niya. May kahiligan po kasi si tita at yung boyfriend niya na manood ng movies, at tulad ng sabi ko, horror movies in particular ang kanilang pinapanood. Kung hindi nga po ako nagkakamali, yung movie na kasama ko po silang manood noon ay walang iba kundi yung The Ring. Talagang naghatid ng takot sa akin ito, Sir Red. Lalo yung senaryo na papalabas na po yung White Lady sa balon. Sinasabayan pa kasi ng panunukso at panggugulat sa akin ng aking tita yung biglang paglabas po at lahat ng mga jump scare sa nasabing film, kung kaya talagang takot na takot ako kahit ngayon. Pero ang kagandahan, nairaos ko naman po ang panunood at natapos namin yung buong movie. Kinagabihan, nang ako po'y naglilinis na ng aking katawan at nagbibihis na rin ng isang puting pantulog na bestida na may disenyong maliliit na bulaklak. Ang kwarto ko po muna kasi nung bata ay nasa underground ng aming bahay, at doon sa underground ay parang meron pong bodega na katulad po sa mga pelikula na kung saan may pababang hagdan, pero ang kaibahan po ay wala itong pinto. May dalawa rin pong hagdanan o daanan na papunta at palabas sa aming underground. Ang una ay hagdanan mula sa aming sala at ang pangalawa naman ay ang hagdanan mula sa aming tindahan. May hagdan din po mula sa aming tindahan na pababa sa underground sa kadahilanang yung refrigerator po kung saan naroroon ang aming tinitindang soft drinks ay naroroon kasi sa underground. So ang pwesto po ng mga hagdanan na ito ay sa magkabilang panig ng underground na akin nga pong naging kwarto. Doon ay meron din pong cabinet divider na nakaharap sa may gawing hagdanan na paakyat po sa aming salas. Ito rin po ang nagsisilbi kong pang-partition mula sa isang side ng underground kung saan nakapwesto yung mga case ng soft drinks at yun nga pong refrigerator namin. Sa mismong harap naman ng cabinet divider ay ang aking hinihigaang kama. Kapag ako po ay matutulog na, hindi po pwedeng hindi ako mag-set up ng kulambo. May kanipisan din po ang aking kutsyon noong mga panahong iyon, kaya naman wala po akong matibay na pagsisiksikan ng laylayan ng aking kulambo, kaya para po hindi hanginin, pinapatungan ko na lamang po ng mga unan yung laylayan. So balik tayo sa kwento. Noon pong ako ay nakapaglinis na ng katawan at nakabihis na. Bumaba na rin ako kaagad sa aking kwarto sa underground para ayusin ang aking kama at nang makatulog na. Sa underground din po namin ay may dalawang ilaw. Isa sa tapat ng aking kama at isa naman sa tapat ng refrigerator. May bukod din po itong mga switch, kaya kapag matutulog na rin ako, ang pinubuksan ko na lamang ay iyong ilaw sa may tapat ng refrigerator, dahil na rin po hindi talaga ako nakakatulog kapag masyadong maliwanag. Hindi rin naman po nagtagal, nakatulog din ako kaagad. Ayon din po sa kwento ng aking lola, sa sobrang likot ko nga daw pong matulog ay halos paikot-ikot na nga ako sa aking kama. Nung gabing iyon, sa hindi ko po malamang dahilan ay nagising po ako sa gitna ng kasarapan ng aking pagtulog. Ang posisyon ko nga po noon, Sir Red, sa higaan ay pa-horizontal na sa aking kama, kaya kumbaga
Yung ulunan ko po noon ay nakatapat na sa gilid ng kama at nakaharap sa may gawing hagdanan paakyat sa aming salas at ang paanan ko naman ay nakaharap na sa pader. Noon pong ako ay naalimpungatan. Iniangat ko ang aking ulo at nilibot yung tingin ko sa aking harapan. At walang ano-ano. Meron po akong naaninagang babae na nakaputing bestida. Mahaba at itim na itim ang kanyang buhok. Nakatabing pa nga ito sa kanyang buong muka at bigla na lamang pong sumulpot ito mula sa may gawing refrigerator at marahan pong naglakad at parang lumulutang pa patungo o paakyat sa hagdan. Kapag nakaakyat ka doon, salas na po ang patutunguhan. Siguro ay nasa 10 segundo ang itinagal bago siya tuluyang makaakyat sa hagdanan at mawala ng tuluyan sa aking paningin. Sa hindi ko nga din po malamang dahilan, hindi po ako nakaramdam naman ng kahit anumang hilakbot ng mga sandaling iyon dahil pagkatapos na mawala ng white lady na iyon ay natulog lang po ako ulit na parang walang nangyari. Pero kinabukasan, pagkagising ko ay umakyat na ako kaagad patungong CR na nasa gawing kanan lamang ng aming salas. Naghilamos na po ako noon at nagmumog at pagkatapos ay dumiretso sa aming kusina at doon nga'y naaabutan ko pa ang aking tita at ang kanyang boyfriend na nag-aalmusal na. Narinig po nila yung aking mga yabag kaya naman napalingon sila ng sabay sa akin. Pagkalingon agad ni tita, imbes na batiin ako, ay gulat at pagtataka ang kanyang ibinandera. Sinabi pa niya sa akin, bakit daw puro patak ng dugo ang suot kong pantulog? Napatingin din ako agad sa aking suot at tunay nga si Red. Sa may gawing dibdib ay puro patak ng dugo na parabang nag-nosebleed ako. Sa pagtatanong po sa akin ng aking tita sa kung ano daw ba ang ginawa ko at bakit may mga ganoon sa damit ko, wala naman akong maisagot sa kanya sapagkat wala naman po talaga akong ibang ginawa nung nakaraang gabi kundi ang matulog. Bigla ko na naman pong naalala yung nakita ko nung ako ay naalimpungatan at agad ko itong ikwinento kay tita. Maging sila ay nanghilakbot sa aking kwento, Sir Red. Hindi po namin sigurado kung may kaugnayan ba yung mga patak ng dugo sa aking damit at yung pagpapakita sa akin nung white lady nung madaling araw. Ito naman pong pinakahuling kwento ko ay nangyari lamang po nitong January 22, 2024. Nabanggit ko nga po sa una kong kwento na pumanaw si Lola Bell nitong January 8 sa edad na 91. Dahil nga po matanda na si Lola ay gumagamit na po siya ng tungkod. Yung tungkod po niya ay gawa po sa stainless steel at may goma lamang po sa magkabilang dulo. Ito po ay sa hawakan at sa ilalim ng tungkod para hindi po siya madulas. May kalumaan na rin po talaga yung tungkod ni Lola. Siguro ay lagpas 5 years na po niya itong ginagamit kaya medyo lumuwag na rin siguro ang ilang bahagi nito. Ang tungkod po ni Lola ay may distinct na tunog kapag ito ay itinutok-tok o inihahataw sa sahig o kahit saan mang matitigas na bagay. Kadalasan po ay ginagamit niya ang kanyang tungkod para tawagin kami dahil medyo hirap na rin po siyang magsalita noon. Malakas at nakakalakad pa naman po kahit papaano si Lola Bell kahit siya ay 90 years old na. Dahil sa nagsimula na po ang face-to-face classes nung ako ay mag-second year college, kumuha na po ng kasambahay ang aking mga lolo at lola na anak ni Lola Bell para meron at least kasama si Lola kapag ako ay nasa school. So tawagin na lamang po nating Tita Lily, yung kasama ni Lola Bell sa bahay. Nung mismong birthday ko po last year
October. Nang pauwi na ako galing sa school, susunduin po ako ng aking lolo at lola. Parents po ito ng aking mommy para nang sa ganon ay makapag-dinner at ma-celebrate ang aking birthday. Kasama ko pa po noon na naghihintay sa aking lolo at lola ang 3 ko pang kaibigan dahil kasama ko po sila na magdi-dinner at magse-celebrate. Maya-maya ay tumawag po ang aking lolo sa cellphone number ko. Sinabing papunta na daw po sila sa school at sinabi rin niya na naroroon sila sa tapat ng isang ospital na malapit lamang sa aking eskwelahan. Sagot ko naman kay lolo ay ang lokasyon kung saan ako naghihintay kasama ang aking mga kaibigan. Pagbaba ko po ng tawag, sinabi ko rin po sa aking mga kaibigan na malapit na sina lolo at lola. Marahil ay dumaan lamang ito sa highway kung nasaan yung sinasabi ni lolo na ospital at baka may dinaanan sa gawing iyon bago ako tuluyang sunduin sa school. Wala po akong ibang naisip o iniisip nung time na iyon kung bakit sila dumaan sa highway kung nasaan naroroon yung ospital. Kahit na may isang regular at mas malapit talaga na highway papunta sa aming school. Nang dumating at makasakay na po kami ng aking mga kaibigan sa kotse, ang sabi po kaagad ng aking lola, "Sasaglit lang tayo kumain kasi babalik pa kami sa ospital." At doon ay nagtaka ako. Nang usisa tuloy ako. Nalaman ko mula sa kanila na nasa ospital na po pala si Lola Bell. Matapos nitong sumala ang pagkakakapit sa pader ng aming terrace at matumba, lumagapak at tumama pa nga daw po ang ulo at kanang hita sa sahig ng aming terrace. Ang Lola Bell po kasi, Sir Red, ay madalas na hindi ginagamit ang kanyang tungkod at sa halip ay pakapit-kapit na lamang sa pader palabas ng aming terrace. Nang mga panahon ding iyon, ang kasama sa bahay ni Lola Bell na si Tita Lily ay nagkataong nasa CR lamang daw para umihi. Katatapos lamang daw po niya na maghugas ng kanilang pinagkainan para sa tinanghalian nila ni Lola Bell. So nauna na raw po kasing pumunta sa terrace si Lola Bell at doon nga po nangyari ang aksidente. Nabigla po talaga ako sa nalaman at labis ang aking pag-aalala dahil sa edad po ni Lola Bell ay talagang marurupok na ang mga buto sa katawan. Susumaglit lang po kami para maghapunan dahil mula tanghali nang dalhin ng aking lolo at lola si Lola Bell sa ospital na iyon ay hindi pa raw po sila nakakakain. Kinabukasan, matapos ang aking kaarawan at maging ang aksidente ni Lola Bell, awa naman po ng Diyos, Sir Red, ay naiuwi rin po siya sa aming bahay. Magkagayon man, awang-awa pa rin ako kay Lola dahil nagkaroon siya ng parang black eye sa kanang mata dulot nga ng naipong dugo sa kanyang ulo at ito nga po yung part na tumama sa sahig. So nagkaroon pa nga po siya ng bukol sa ulo noong gabing nasa ospital siya at bigla na lamang daw po itong sumirit ng dugo. Ito marahil ay dahil hindi nasaid yung dugong mula sa bukol ni Lola kaya naman sa mata na muo yung mga dugong naiwan at nag-iwan ng mistulang black eye. Ang kanang hita naman po ni Lola Bell ay nabalian daw po at base sa x-ray, nadali ang kanyang pelvic bone. Hindi ko naman po nakita yung x-ray ni Lola pero ito lamang po ay sinabi sa akin ng aking lolo at lola. Ito rin ang naging dahilan upang mabedridden si Lola Bell. Nag-celebrate pa nga po si Lola Bell ng kanyang 91st birthday noong November 20. Halos isang buwan makalipas ang nangyari sa kanya. Noong December, bisperas pa ng Pasko, kitang-kita po ang pananamlay ni Lola Bell. Hindi na po talaga siya kumakain, puro gatas na lamang po ang laman ng kanyang tiyan at kadalasan, maski gatas ay ayaw na po talaga niyang inumin. Palagi na lamang po siyang nakapikit at itinutok-tok na lang ang kanyang singsing sa bakal na hawakan ng kanyang kama
para matawag ang pansin namin kung siya ay may kailangan. Dahil nga po bedridden na at pilay ang kanyang kanang hita ay nakadiaper na po si Lola Bell. Kapag wala pong pasok, ako po ang nag-aasikaso sa kanya. Sumula po nung bisperas ng Pasko hanggang sa magbagong taon ay tuluyan talaga nananamlay si Lola Bell at hindi na masyadong nagkakakain. Sa gabi at pagtulog, ang kasama ko pong nagbabantay kay Lola ay ang aking isa pang lolo Allen. Ito po yung bunsong anak ni Lola Bell. Kasama din po namin na nagbabantay ay ang asawa at anak ni Lolo Allen. January 8, 9 p.m. Katatapos ko lamang pong maghilamos at mag-skincare. Paglabas ko po ng banyo ay naabutan ko po sina Lolo at Tita Ena na ipinipwesto na ang isa pang kama sa tabi ng kama kung saan nakahiga si Lola Bell at ang sabi tabi-tabi na po silang matutulog. Nagmano lamang po ako kina Lolo at Tita. Napansin ko na lang po na nakapikit lamang si Lola Bell kaya inakala ko pong matutulog na rin ito. Dumiretso na rin po ako sa aking kwarto para mag-ayos ng hihigaan. Wala pa pong 5 minutes matapos akong makapasok sa kwarto. Bigla po akong tinawag sa malakas na boses at si Tita Ena yun. Ramdam at dinig na dinig sa boses niya ang tila pagkataranta at pag-aalala kaya agad ay napabalikwas ako sa pagkakahiga sabay labas sa kwarto para puntahan sila. Paglabas at pagsilip ko po sa kanila ay nakatayo sina Lolo at Tita sa tabi ng kama ni Lola. Napatingin po akong kaagad kay Lola at nakitang parang naghahabol na po siya ng hininga. Kaya agad din po akong nataranta at tinawag ng pasigaw ang lolo at lola ko na nasa kabilang bahay lamang. Nakailang tawag pa po ako bago nila madinig ang boses ko at lumabas na sa bahay para pumunta sa bahay ni Lola Bell. Tanda ko pa po kung paanong naluluha na ako habang tinatawag ko sa kabilang bahay ang aking lolo at lola. Nang nakita ko pong papunta na ang aking mga lolo at lola, gusto ko pa nga po sanang puntahan at lapitan si Lola Bell pero hindi ko po talaga magawa sapagkat hindi ko po talaga kaya si Red na makitang ganun si Lola Bell. Ang nagawa ko na lamang po ay tawagan sa pamamagitan ng messenger ang tita ko na katulad ng aking binanggit sa ikalawang kwento ay siya pong nananakot sa akin at kasama kong nanonood ng mga horror movies noon. Si tita po kasi nang mangyari ito si Red ay nasa Canada na. Doon na rin kasi sila naninirahan. Sabay ko na rin pong tinawagan at inad sa call namin ng aking tita at iba pang mga anak ni Lola Bell na nakatira naman sa ibang bayan. Nasa terrace po ako ng mga sandaling iyon at hindi na talaga nagawang pigilan pa ang aking pag-iyak. Sinisilip ko pa nga po kung ano pa ang ginagawa ng aking mga lolo't lola at maging ni Tita Ena kay Lola Bell. Ang lola ko po at si Tita Ena ay pawang umiiyak na, samantalang ang dalawa ko naman pong lolo ay halatang pinipilit lang na kumalma sa sitwasyong iyon at nakita ko pa nga na yung isa ay tinatry pang i-CPR si Lola Bell, habang ang isa ko pang lolo ay animoy pinupulsuhan pa si Lola Bell. Pero wala na po silang nagawa. Nung gabi rin pong iyon, nakakalungkot man, hindi ko pa rin matanggap pero umanaw po si Lola Bell. Ang burol po ni Lola Bell ay tumagal ng 9 na araw. Sobrang nakakapanibago po ang bahay nang mawala siya. Pero kailangan po talagang magpatuloy ang buhay. Dahil wala na nga po si Lola Bell, sinabihan po ako ng aking lolo at lola na sa bahay na po nila namin ako ulit matulog kapag gabi dahil delikado raw po at alam ng mga tao na mag-isa na lamang ako sa bahay. Ang ginagawa na lamang po namin ay sa umaga kapag wala rin akong pasok ay doon ako naglalagi sa bahay ni Lola Bell, habang sa gabi naman po
ay iniiwanan na lamang namin na meron pong nakaswitch on na ilaw sa loob at ilaw sa terrace. Saka ikinakandado ang lahat ng pinto, gate at maging yung mga bintana. Hindi naman po ko natatakot dahil si lola ko lang naman po iyon. Natatandaan ko nga din na nung burol at mga sumunod na araw pagkatapos mailibing si Lola Bell ay wala naman po akong naranasang pagpaparamdam mula sa kanya. Hanggang sa sumapit nga po ang January 22. Nakauwi na po ako galing school at bandang 8:00 na iyon ng gabi. Ang mga biyahe po dito sa aming lugar ay hindi naman na makakapasok sa aming street, kaya naman bumababa na ako sa may gawing kanto at naglalakad na lamang po papasok. Kadalasan, sa hindi ko rin po malamang dahilan, sa tuwing bababa ako mula sa jeep o tricycle na sinasakyan ko pa uwi, nakakaramdam talaga ako ng pagkaihi. Noong gabi pong iyon ay nakaramdam na naman po ako ng pagkaihi, kaya naman doon na ako dumiretso sa bahay ng aking lolo at lola kung saan nga po ako natutulog. So pagkatapos ko pong umihi ay lumabas na naman po akong muli at sinabihan ako ng aking lola na maghapunan na muna. Ewan ba at kung bakit napalingon ako sa bahay ni Lola Bell at napansin na parang ang dilim sa loob ng bahay nito. Kaya napatanong na lamang po ako sa aking lola kung hindi po ba niya nabuksan yung ilaw sa bahay ni Lola Bell. Ang sagot naman po ng aking lola ay isang ilaw lang daw po ang binuksan ng aking lolo. So hinayaan ko na lamang po ito at naisip na mamaya ko na lamang i-switch on yung ilaw doon pagkatapos kong kumain. Doon pa rin po kasi ako nagbibihi sa bahay ni Lola Bell dahil naroroon pa rin po ang aking mga damit at karamihan sa aking mga kagamitan ay naroroon pa. Ang amin pong bahay ay may garahe na nakapwesto sa harap ng aming terrace. Malawak po ito at may nakaset up na TV at doon na rin po ang nagsisilbi naming dining area dahil ang kusina rin po namin ay nasa labas ng bahay. So nabanggit ko nga po kanina na malapit lang po talaga ang bahay ng aking Lola Bell sa bahay ng aking lolo at lola. As in, halos magkadikit at magka-overlap na nga po ang mga bubong nito at gutter. So ang pwesto po ng aming dining area sa aming garahe ay sa may bandang katapat ng terrace ng bahay ni Lola Bell. Ang upuan ko pa nga po noon ay nakatalikod sa bahay ni Lola Bell. Kumakain lang po ako ng tahimik habang katapat ko naman sa aking kanan ng aking lola na may katawagan pa sa kanyang cellphone. Maya-maya ay nagulat po ako, Sir Red, dahil nakarinig po ako ng 3 malalakas at sunod-sunod na pagtuktok ng kung anong bagay at malinaw po talaga sa aking pandinig na nagmula ito sa bahay ni Lola Bell. Malapit lang po yung tunog sa akin kaya imposible na nagmula ito sa kalsada o kahit saan man pong bahay na malapit sa amin. Isa pa po ay nabanggit ko rin kanina na meron talagang distinct at unique na tunog ang tungkod ng aking Lola Bell sa tuwing ito'y itinutuktok niya sa sahig. And opo, Sir Red, I am 100% sure na ang 3 malalakas na tuktok na aking nadinig ay ang tunog ng tungkod ng aking Lola Bell. Noong nabubuhay pa kasi siya at kahit noong siya ay bedridden na, ayaw na ayaw niya talaga kasi ng madilim na parte ng bahay. Kaya madalas po talaga ay nakaswitch on lahat halos ng ilaw sa bahay. Kahit pa ang mga ilaw sa bawat kwarto. Kaya matapos ko po na madinig ang tila pagtuktok ni Lola Bell, sinabi ko po talaga kay Lola kaagad-agad. Ang sabi ko pa, "Ma, may narinig akong tumuktok sa bahay ni Lola. 3 beses. Parang yung tungkod niya." At otomatiko po talagang nilamon ng kilabot ang aking lola. At nung una ay hindi pa talaga siya naniniwala dahil baka tinatakot ko lamang daw siya.
Pero kinontra ko naman ito sa pagsabi na kung bakit ko naman tatakutin ang sarili ko, gayong papunta pa nga ako sa bahay ni Lola Bell para magbihis mamaya. Hanggang sa sabi na lamang ni Lola, "Naku, baka nagalit siyang lola mo kasi patay yung ilaw sa bahay niya. Ayaw na ayaw pa naman nun ng madilim." Noong una ay nagkakatakutan pa talaga kami, Sir Red. At nasabi ko pa ngang hindi na lang ako magbibihis ng gabing iyon. Pero dahil alam ko naman pong si Lola Bell lamang ang pwedeng gumawa nun, kaya pagkatapos ko tuloy kumain ay agad ko nang pinuntahan yung bahay niya. Pagpasok ko pa lamang, ibinungad ko na, "Lola, sorry po talaga ha, kasi iisa lang yung naka-switch on na ilaw dito sa bahay mo. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang lahat na magbubukas ng ilaw niyo dito ha." As in, casual na sinambit ko ang lahat ng salitang iyon habang nakangiti at animoy kinakausap ko lamang ng normal ang aking lola. As if naririyan pa siya at naririnig niya ako. Hindi naman din po talaga ako nakaramdam ng takot o anong presensya sa aking paligid ng sandaling iyon, kung kaya't nakapagbihis rin ako sa aking kwarto. Nag-good night pa nga din po ako sa kanya pagkatapos kong i-check yung mga kandado, at pagkatapos nun ay saka ako bumalik sa bahay nila lolo at lola. Mula po ng pagpaparamdam na iyon ng aking Lola Bell, wala naman na pong sumunod na iba pang pagpaparamdam. Sa lahat din po ng mga tao dito sa amin at mga kamag-anakan, sa akin lang po talaga nagparamdam si Lola Bell. Miss na miss ko na po talaga si Lola Bell. Pero alam ko rin na masaya na siya sa kabilang buhay dahil hindi na siya nakakaramdam ng kahit na anong sakit. At higit sa lahat ay kasama na rin niya ang kanyang asawa na si Lolo Vic. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Sir Red. Pasensya na po kung kinumpile at napahaba ang aking istorya. Wish ko po more stories to tell, subscribers to come, both Hilakbot at Sindak. Stay safe and healthy sa lahat ng mga solid HTV positive listeners. Once again, ako po si Cha.